Hello sa inyo mga kapatid. Ang verse natin for today ay nasa Isaiah chapter 40 verse 31. Yet those who wait for the Lord will gain new strength. They will mount up with wings like eagles. They will run and not get tired. They will walk and not grow weary. Hindi sa lahat ng oras makukuha natin yung gusto natin. Sometimes we just need to wait para makuha natin yung best, hindi yung tama lang, yung good. Papasama ka minsan pag hindi ka naghihintay. Pag sinabing wait for the Lord, paano ba natin to ginagawa? When we pray about something, we wait for it in hopes na maisa sa katuparan to ng Lord para sa atin. Kagaya ng job opportunities, kagaya ng kaligtas ng iyong pamilya, pagkakaroon ng asawa. Yan yung mga bagay na big decision na sometimes we have to wait kung ano yung confirmation ng Diyos sa atin. Now, how do we actively wait? Kasi habang nag-wait ka, hindi pwedeng wala kang ginagawa. You have to continually pray, to seek His Word, to know Him more. Kasi andun yung kasagutan sa mga prayers mo. And then, you have to actively go to church. Kasi sometimes pastors, religious leaders, yun yung ginagamit ng Diyos para kausapin ka. Now, while waiting, nakalagay doon sa verse, they will gain new strength. Gaya ng sinabi ko, you have to pray, you have to read the Word, you have to go to church. You will gain new strength. Ano ba tong new strength na to? Ito ba yung sayo? Hindi. Ito yung galing sa Diyos. Sabi sa Philippians 4:13, I can do all things through Christ who strengthens me. Hindi na sarili mong lakas, pero yung lakas na ng Diyos. Kasi ang sumunod doon is, they will mount up with wings like eagles. Ano ba yung eagle? Yung eagle kasi, ayan, didiretso sila sa storm. Tapos yung hangin dun sa storm, yun yung magpupunta sa kanila sa taas. So hindi nila kailangan magpagod, hindi nila kailangan mag-effort. Yung mismong hangin na magdadali sa kanila pataas dun sa storm, hindi sila mapapagod. So habang nag-iintay ka sa katuparan ng panalangin mo, hindi ka stress, hindi ka burden, hindi ka worry ng worry. Kasi your fly, halos walang effort. Pag alam mo sumusunod at nag-aantay ka sa Diyos. Alam mo lang, kahit may storm, di ba? Kahit may problems, kahit may circumstances, kahit may mga pangyayari sa buhay mo na hindi mo ini-expect, parang andali. Alam ko, sasamahan ako ng Diyos. At alam ko mapagtatagumpayan. Yun yung trust na mabubuo. Dahil doon ka sa lakas ng Diyos nakaasa. Hindi sa sarili mong kalakasan. Kasi kung ikaw yan, mapapagod at mapapagod ka. Now, ano tong sinabi? They will run and not get tired. Ang weird, di ba? Kasi pag tumakbo ka, mapapagod ka. Ngayon, kung nagwe-wait ka sa Lord, alam mo yung direction mo. Hindi ka ganun mapapagod kasi alam mo yung destination mo. Eh, isipin mo, kung di ka nag-aantay sa Diyos, hindi mo alam kung saan ka pupunta. Imbis na isang diretso lang, alam mo yung dadaanan mo. Kung saan ka pupunta, mas lalo kang mapapagod. Pero sa Diyos, you will not get tired kasi kasama mo siya. Siya magbibigay sa'yo ng lakas. Yung sunod, you will walk and not grow weary. Isipin mo, mas intense siya kaysa dun sa getting tired. Sa ibang translation kasi, yung isa, run and not grow weary, walk and not faint. So, parehas na. Mas extreme yung walking. E di ba pag naglalakad ka, hindi naman gano'n nakakapagod. Ba't kayo himatayin sa paglalakad? Dapat nga dun ka sa pagtakbo, hihimatayin kasi sobrang lakas yung binuhos mo. Ito po yung pinapatukoy sa atin. Yung everyday walk, yan yung mahirap, yung hindi mabilis. Mabagal na pag-aantay. Ang tagal na araw-araw iniisip mo, hindi pa rin dumarating yung kasagutan sa panalangin mo. Diyan ka mas sobrang mapapagod kasi sometimes you will grow faint, meaning wala na, susuko ka na lang. Sometimes you just give up kasi parang walang sagot yun. Ayoko na, wala naman silbi. Pero when you are waiting on the Lord at alam mo na siya yung kikilos, binigay mo na sa Kanya kung ano hinihingi mo at siya ang bahala magpatupad nun. Bahalang sumagot nun, hindi ka mapapagod. Kasi alam mo, kung mabigay man sa'yo ng Lord, praise God, amen. Pag hindi binigay sa'yo ng Lord, praise God. Kasi nilayo ka niya sa masama. Pag hinihingi mo ng tama, kung nag-iintay ka lang sa sagot niya, yung the best yung bibigay niya sa'yo. Yung ayon sa perfect will niya. Kaya hindi ka mapapagod kasi, alam mo, at the end of the day, at the end of the waiting ng prayer mo, alam mo na matutupad yun. Alam mo na magkaroon ka ng kasagutan sa Diyos kasi sa Kanya ka lang nakaasa. May isa akong story about waiting sa Lord kasi most of the time when I make big decision, kahit sa mga pagbili ng mga bagay, talagang pinagpipray ko maigi sa Lord. And there's this time where kailangan ko na talagang bumili ng ref sa apartment ko. And then, magpipray ko sa Lord, sabi ko, bigay mo sa akin yung the best price. Meaning, yung actively waiting, naghahanap ka na ng tamang refrigerator, kung magkano yung price, magkano budget mo, di ba? Yun yung actively waiting. You're getting information na dapat yung mabibili mo, di ba? Maganda, maayos, hindi yung basta na lang bumili. Kasi mukhang sikat, mukhang maganda, di ba? Pero inaaral mo yung bibilin mo. And that's how I purchase things. So, alam ko na yung information, alam ko na yung kailangan ko. Na-specified ko na kung ano yung bibilin ko. Now, I'm just waiting for God kung mag-yes siya or hindi. And sometimes, when I ask God, gusto ko yung confirmation sometimes. It's either yes or no. Diba? Pero,
Yun nga, sabi ko sa inyo, pag nagpe-pray kayo, sometimes walang sagot. Pero yung sagot minsan, nasa Word of God. Now, while reading the Word of God, alam nyo, puro yung mga verse, wait on the Lord, wait on the Lord. Puro ganun. Wait on the Lord. Tapos sabi ko, isa na lang, Lord. Kasi sale nun at that time sa isang store online. Hindi to Lazada, hindi to Shopee. Ito yung parang legit store talaga ng mga furniture. Doon lang yung price niya. Now, sabi ko, kung bababa ka ako yung price, bibiling ko. Diba? Iyon yung confirmation niya. Ba, hindi mo mababa yung price. So, nagpare ulit ako. And then, iniwan ko na lang siya sa cart ko actually. Tapos, sinabi ko, maglalakad-lakad na lang muna ako para ano. Kasi gusto ko nang bilhin. Although, mababa na din kasi talaga yung price. Pero sabi ko, kung kalooban mo talagang bilhin ko to, ibababa mo pa yung price. Parang ganyan. Yan yung pinagpipray ko sa Lord. Hinihingi ko sa Kanya. Then, naglakad-lakad ako sa area. Halos parang 1 hour din yung nilakad ko. Tapos, bumalik ako doon sa bahay. And then, nakita ko, ayun nga, iniwan ko lang siya, naka-add to cart. Tapos yun, nakita ko yung screen, andun pa rin, add to cart, same price. In-next ko, ni-remove ko na. Tapos ginawa ko. Sabi ko, last na. Pag a-add to cart ko nung ref, ayun. Praise God. Never ko siya in-expect na mangyayari, pero alam ko may gagawin yung Diyos. Hindi ko siya bibilin. Kasi nga, siguro I'll wait for another price drop na lang. Tapos pag-pray ko pa lalo sa Lord, kasi puro wait yung sinasabi niya sa word niya, di ba? Pero at that time, nagulat ako kasi sobrang bumaba yung presyo. Imposible mangyari yun. Sa mga Lazada, Shopee, possible pa eh. Pero at that time, at the same time na hindi siya coincidence na pagbalik ko, niremove ko sa cart ko, then in-add to cart ko ulit. Same model to Talagang tinignan ko maigi. Tapos nag-try ulit ako mag-add. Humiwala yung price. So, meron ako na add to cart na andito sa price na to. And then may same model. Tapos, yung isa naman, yung price niya, magkaiba na. Mas mataas. So, ginawa ko, inalis ko na isa. Sobrang nag-iisip ako, no? Kasi sobrang kakaiba niya. Sobrang kakaiba niya experience. And then, ayun nga. Siyempre, in-cart ko na, binili ko na. At the time, tonto ako kasi kailangan ko talaga siya for health reason. So, pinrovide siya ng Diyos, di ba? Nag-antay lang. Nagtiwala ako sa Lord. Yan, binigay niya naman. So, thank you, Lord. Before you do something big, before you decide on things, kahit pa yung mga pagbili-bili ng mga bagay, di ba? You have to ask God, is it your will? Kunwari, gutom ka na, tatanong pa ba sa Lord, bibili ba akong pagkain? Siyempre, binigyan naman tayo ng wisdom ng Diyos for small things na you have to decide on. Pero yun nga, sinasabi ko is, mga big things, you have to ask God. You have to wait on the Lord. Kasi kung hindi, baka mapasama ka. So kapatid, mga big decision ka sa buhay mo, matuto tayo mag-intay. Huwag natin hingin yung good lang. Huwag natin hingin yung average. Yung mediocre lang. Huwag natin hingin. Kasi yung Diyos, gustong-gusto niya ibigay sa atin yung the best. Kung binigyan niya si Jesus, diba, para sa atin, ano pang hindi niya kayang ibigay sa atin? So kung wala pang sagot sa iyo si Lord sa mga panalangin mo, you have to wait. Wait on Him. Continually pray. Continue to read His Word. Continue to attend church gathering. Kung sumagot yung Lord sa'yo ng yes, di praise God. Kung sumagot sa'yo ng no, mas lalong praise God kasi ayaw kanya mapunta sa masama. Jeremiah 29:11, For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans for your welfare and not for calamity, to give you a future and a hope. Tayo mo nang tandaan at kumapit ka sa pangako niya. Mabuti lang yung ibibigay niya sa'yo kung mag-aantay ka sa kanya. Have a blessed day, kapatid.